Napakaswerte na nga ng mga anak na kinamulatan ng buhay na napakasagana. Lahat ng kailangan ay binibigay sa kanila. May kumpletong pamilya, supportive na mga magulang at mga kapatid. Yun bang tipong hindi pa nakakaranas ng gutom o kaya naman ay stress sa pera? Yung tipong lahat ng naisin ng mga taong nasa simpleng pamumuhay ay nasa kanila. Pero tulad ng alam nating lahat, may mga tao talaga na sobrang abusado sa mga bagay na meron sila sa buhay, ni hindi man lamang maging mapagpasalamat sa mga biyayang ibinibigay sa kanila. Katulad na nga lamang ng bida natin sa ating istorya ngayong araw na ito. Ang pangalan niya ay Jake. Yan ang sinasabi kong swerte, pare. Ikaw, Jake. Paano ba naman? Ang papa mo, mayaman. Ang mama mo, may kaya sa buhay ang pamilya. Grabe-grabe ng pagpapala ang meron ka. Napakaganda mo pang lalaki. Sinabi mo pa, pare, yang si Jake? Nako, kahit siguro hindi siya magtrabaho pagka-graduate na ng college, walang problema. Ay, samantalang kami, parehong wala sa buhay. Hindi naman kami mayaman. Yung tipong kung hindi pa kami kikilos, kung hindi kami magkatrabaho, hindi kami makakapag-aral. Hindi naman sa ayaw ko sa buhay ko, pero medyo nakakaingit ka talaga, pare. Yan ang wika ng mga classmate ni Jake. Oh, ay bakit parang kasalanan ko pang mahirap lamang kayo? Pare naman. Wag na kayong malungkot dyan. Ililibre ko kayo mamaya. Basta pag may pera na kayo, bayaran nyo ako, ha? Yan ang sagot ni Jake, panganay na anak ni Senyor David, isang mayamang negosyante sa kanilang bayan. Ano ka mo? Kaiinggitan? Anong sinasabi mo? Paano mong kaiinggitan ng batang iyon ay samantalang at mayaman nga, nakukuha ang lahat ng gusto niya, samantalang bali-balita namin, ako, walang kagalang-galang sa mga matanda pa sa kanya. Manang-mana sa kanya mga kapatid niya, pare-parehong mga bastos, palibhasay pare-parehong mga lalaki, mga spoiled. Sinabi mo pa, mare. Alam mo ba, balita ko rin, namatay daw sa atake sa puso ang kanilang ina. Paano ba naman? Ang laki ng galit sa kanilang bunsong anak na si Troy. Ay nako, balita ko nasa Maynila ngayon ang batang iyon. Ito ang kadalasang bulungan ng mga kapitbahay, magulang ng kaklase at mismong mga batchmate ni Jake tungkol sa kanyang pamilya. Siyempre, hindi siya para magbulag-bulagan. Alam niya ang lahat ng iyon. Nakikita niya ang ginagawa ng mga ito pero hindi niya para pansinin. Hindi dahil wala siyang pakialam, pero para sa kanya, inggit lamang ang mga ito sa buhay na meron siya ng kanyang pamilya. Tunay naman nga na namatay ang kanilang mama dahil sa sama ng loob sa kanilang magkakapatid. Nag-aaway-away kasi sila at umawat ang mama nila at sumasagot pa ng pabalang ang bunso niyang kapatid. At para sa kanila, talagang kaorasan na nga ng kanilang mama. Pero ang kanilang papa, nanatili silang inuunawa. Akalain mo? Akala nila dahil mayaman sila, sila mismo ang hahabulin ng mga tao, lalo na ng mga dalaga. Ang nangyari, kabaliktaran. Sila ay palaging iniiwasan ng mga kadalagahan sa kanilang bayan. Pag may natipuhan, agad-agad, busted agad sila. Kaya naman hanggang sa ngayon, wala silang nagiging kasintahang taga-kanila. E aba naman, sino ba naman kasing matinong babae ang iibig sa isang lalaking mata pobre, mayabang, mataas ang ego, makapal ang pride at sadya namang napakahilig magpahiya ng mga kapwa-tao. Ilang taon pa nga ang lumipas, nakagraduate na nga ang magkakapatid na ito sa eskwelahan. Kaya naman, kanya-kanya na nga sila ng buhay. Karamihan sa kanila, nagtungo ng Maynila. Ang magkakapatid na ito, may kanya-kanyang buhay sa Maynila, ni hindi man lamang iniisip ang kanilang amang iniwan sa probinsya. Ang panganay na si Jake, nagnenegosyo na sa Maynila. Isang money remittance business ang kanyang hawak at naglagay pa nga siya ng branch sa kanilang bayan. At dahil nga ayaw na ni Jake umuwi ng kanilang probinsya, nagtalaga na lamang siya ng isang taong maaari niyang bayaran upang mamahala sa kanyang branch na iiwan sa kanilang probinsya. Ang taong ito ay si Jonas. Si Jonas ay isa rin nilang malayong kamag-anak.
Sir, I'm very thankful po sa binigay niyong pagkakataon sa akin. Maraming po salamat talaga. Malaking tulong po ito sa akin. Magiging napakadali nito para sa akin dahil nasa sarili akong lugar. Nakakauwi ako ng bahay, nakikita ko ang pamilya ko at mga magulang. Lalo na ang bunso kong kapatid na pinag-aaral ko pa po hanggang ngayon. Ay, maraming salamat po sa inyong tiwala, sir. Ang saad ni Jonas kay Jake. Yun ang nga sinasabi ko sa iyo, Jonas. Kaya ayusin mong trabaho mo. Hindi lahat ng tao binibigyan ng pagkakataong ganito kalaki. Kaya ayusin mo ang buhay mo, ha? Tinanggap kita sa trabahong ito, hindi lamang dahil kamag-anak kita, pero dahil matalino ka at kababayan pa kita. Sa pagdaan pa nga ng ilang mga araw at mga linggo, naging maayos naman ang negosyo ni Jake na money remittance at lalo itong yumabang. Maging ang kanyang dalawang kapatid, mistulang mga milyonaryo na kung pumorma. Binigyan kasi sila ng puhunan ng kanilang ama, kaya naman nagagawa nila ang kanilang gustong gawin sa buhay. Oh, Troy, bakit kinaghahakot ng mga gamit mo? Saan ang punta mo? Ah, ito ba? Wala ito pa. Bala ko lang sana kasing tumira na sa Maynila dahil meron ako nabiling bagong kondo doon. Magandang lugar, magandang view sa umaga at malapit sa trabaho ko. Kesa naman umuwi pa ako dito papagurin ko lamang ang sarili ko sa biyahe. Pangalawa, may binuo na akong shop doon. Kailangan nandun ako araw-araw. Para sa mga kliyente ko, para makausap ko sila ng personal. Hindi ako para i-assign sa ibang tao. Teka nga, bakit ko ba kailangan magpaliwanag sa inyo? Ha? Hindi mo pwedeng umupo ka na lamang at manood ka ng TV? Huwag mo na akong pakialaman. Matanda na ako. Kaya ko ng sarili ko. Bakit magkakating-kati kayong iwanan ako? Hindi ko kayo maintindihan, mga anak. Si Jake, nagtungo na ng Maynila. Ikaw, aalis na. Si Lloyd nagpaalam sa akin aalis na rin daw siya. Paano ako? Sino makakasama ko? Napakagaling mo talagang tumaiming pa. Ano ba? Bakit sakit mo pa itiniming yung kadramahan mo? Nagmamadali ako. Ano bang gusto mong gawin namin bilang mga anak mo? Maging yaya mo? Ha? May mga buhay kaming amin. May gusto kaming marating sa buhay namin. May gusto kaming gawin sa sarili naming buhay. Hindi para alagaan ka lang. Ano bang gusto mong gawin namin sa perang ibinigay mo? Ha? Sabihin mo nga. Gusto mo bulokin namin yun sa bangko? Ha? Papa naman, lalaki po kami. Hindi kami pambahay lang. Kailangan namin kumilos para sa mga sarili namin. At dapat maintindihan mo yun. Yan ang sabi ni Troy. Hindi naman sa ganun, Troy. Ang sa akin lamang naman ay may sakit na ako. Marami na akong bagay na hindi ko kayang gawin ng mag-isa. Iiwanan niyo pa ako? Hindi ba kayo naaawa sa akin? Diyos ko naman pa, ako pa talaga ang pinili mong bauyin, ha? Mukha ba akong nurse? Mukha ba akong caregiver? May nakikita ka bang stethoscope na hindi ko alam? Napakarami mong pera. Marami kang muchacha dito, di ba? Marami kang utusan dito. Bakit hindi ka nalang mag-hire ng caregiver mo? Yung mag-aalaga sa'yo? Hindi yung sabi mo iaasay mga bagay na yan. Natigilan na nga lamang itong kanilang ama, hindi na nga nagsalita pa at napatanaw na lamang sa labas ng bintana. Maya-maya pa ay dumating na si Jake upang kuhanin pa ang ilan niyang mga gamit. Kasunod niyang umalis ng bahay si Troy at syempre si Lloyd. Nang parehong araw na iyon bago siya dumiretso ng Maynila, dumaan muna si Jake sa kanyang negosyo sa isang branch niya sa kanilang probinsya. At doon, nakakwentuhan niya itong si Jonas. At doon niya ikinuwento na nangangailangan daw ng mag-aalaga itong kanyang ama. Abay sakto naman na dati palang caregiver sa ibang bansa ang ina ni Jonas. At dahil nga kamag-anak din naman, wala nang mahabang usapan pa, tinanggap ni Jake ang ina ni Jonas na mag-alaga sa kanyang papa. Ay, buhay nga naman. Tatlong aking mga anak, pare-parehong mga lalaki at pare-parehong malaki pa sa akin. Pero hindi man lamang ako alagaan. Iiwan ako sa isang taong ni hindi ko man lamang kakilala. Daing naman ng matanda. Ay nako sir, wag na po kayo mag-isipan ng negatibo. Ang mahalaga po, may makakasama na po kayo. Tsaka wag po kayong mag-alala. Sanay po sa trabaho ang aking ina. Magaling po siyang mag-alaga.
Hindi niyo po mararamdaman na ibang tao siya dahil madali niyo po siyang makaka-close, sir. Ang bati naman ni Jonas. Ayaw ko nga! Hindi ka ba nakakaintindi? Ha? Mahirap bang unawaan na sinasabi ko? Kailangan ba Englishin ko muna para maunawaan mo, ha? Ayaw ko. Hindi ko kayo kailangan. Ang kailangan ko, ang mga anak ko. Teka lang, dumating na ba si Lloyd? Sabi niya darating siya ngayong hapon ah. Aalagaan niya ako. At dahil nga nagwawala ang matanda, wala nang nagawa pa si Jonas kundi umalis kasama ang kanyang ina. At agad naman niyang ipinagpaalam kay Jake na ayaw nga daw ng kanyang papa na alagaan siya ng ibang tao. Ano? Ayaw niya? Naman talaga, napakatigas talaga ng ulo ng matandang yun. Bahala na nga siya sa buhay niya. Teka lang, anong sabi niya kamo sa'yo? Uuwi si Lloyd ngayong hapon? Imposibleng mangyari yun. Umalis na nga siya kanina. Nagpaalam siya sa akin pupunta siya ng Amerika kasama ang partner niyang bading. Kaya sigurado akong walang Lloyd na uuwi ngayong hapon. Shh. Alam ko na. Jonas, ikaw na lamang yung sumilip-silip sa kanya. Hindi naman kailangang full-time ka magbantay sa kanya eh. Bisitahin mo lamang siya kapag may oras ka, pag may panahon ka. At pag hindi ka naman ganun ka-busy ay kausapin mo na rin. Huwag ka mag-alala, babayaran kita. Lalagdagan ko ang bayad sa'yo buwan-buwan. Ano, okay sa'yo? Ha? Sige na. Hindi na nga tumanggi pa itong si Jonas dahil may ekstrang bayad nga ito. Sino siya para humindi, di ba? Tuwing hapon, sinisilip niya ang ama ni Jake sa kanilang mansyon. At tuwing weekend, pinag-grocery niya at ibinibili ng gamot. Siyempre, nung simula, aayaw-ayaw pa ng ama ni Jake. Sobrang strikto, panay ang sigaw, nagagalit. Pero habang tumatagal, parang nasasanay na nga ang matanda at parang hinahanap-hanap na niya ang alaga nitong si Jonas. Pagkatapos ng halos 2 buwan, biglang umuwi si Jake sa kanilang mansyon. Sa mansyon ng kanyang ama. O anak, Jake, kailan ka pa umuwi? Baka naman pwedeng isama mo na ako sa Maynila. Napakahirap ng buhay ko dito, napakalungkot. Nabuburyong na ako dito, Jake. Alam na alam mong hindi naman ako makakalayo dito, di ba? Jake. Papa naman, hindi ko po kayo maiisama. Sobrang busy ko sa Maynila. Marami akong ginagawa. May mga appointments pa ako today. Nagmamadali ako. Pwede bang mamaya tayo mag-usap? Ay, naku naman. Nagalaw ko na nga pala yung pera ko. Shh. Teka lang. Pa, baka naman pwedeng makahingi ako ng pabor. Baka naman pwedeng bigyan mo muna ako kahit 3 milyon lang. Idadagdag ko lang sa budget ko. Kailangan ko nagdagan yung branch ko eh. Ha? Pwede ba? Kahit pamana mo na yun sa akin. Okay ba yun? Ibawas mo na lang. Sige na. Ang sabi ni Jake sa kanyang ama. Jake, kailangan mo kong isama sa Maynila. Nasaan ba ang mga kapatid mo? Wala silang tawag sa akin sa loob ng 2 buwan. Diyos ko naman, Papa, oh. Hindi mo pwedeng pirmahan mo na lang yung cheque. Nagmamadali ako, oh. Kailangan ko nang lumawas. Tumatawag na sa akin yung kliyente ko, oh. Nakikita mo ba? Bilis na kasi. Pa! Pangungulit pa ni Jake. Napapaluhan na nga lamang ang matanda, ang ama ni Jake, habang pinipirmahan ng cheque. At agad din namang umalis si Jake nang hindi man lang nagpapaalam ng maayos. 1, 2, 3 buwan pa ang lumipas pagkatapos noon. Pero kahit isang anak niya, ni hindi man lamang siya binibisita, ni hindi man lamang siya tinatawagan o kinukumusta. Ang malungkot dito sa buhay ni Senyor David ay bukod sa sobrang abala ng kanyang mga anak sa kanilang mga buhay at tila ba wala ng oras sa kanya, mismong mga kaibigan niya noon, nakasama niya sa negosyo, mga taong kanyang natulungan, ay hindi man lamang siya kinakamusta. Wala na ang kanyang mga dating kaibigan. Sir, tumahan na po kayo, sir. Huwag na po kayong umiyak pa. Hindi ko naman po kayo iiwanan kahit paano may kasama naman po kayo. Gusto niyo po mag-Jollibee tayo mamaya? Tara po, para makalabas naman po kayo ng bahay ninyo. Ay kahit naman sabihin magandang mansyon ninyo, parang nakakaburyong din kung minsan. Ang sabi naman ni Jonah sa matanda. Ay, hindi pala talaga pera
ang makakapagpasaya sa buhay ng isang tao, ano? Jonas, kapag ang anak mo ay walang utang na loob sa iyo, pinapabayaan ka na lamang pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanya? Yung pakiramdam na inabandona ka na, iniwang ka sa ere, sa panahong kailangan mo sila? Napakahirap kahit nabalutin ka pa ng lahat ng kayamanan sa mundo. Parang walang saysay ang lahat ng ngayon. Daing naman ng matanda. Awang-awa na itong si Jonas sa matandang kanyang inaalagaan dahil kahit sila ay mahirap lamang ang buhay, takot silang mapalayo ng ganong kalayo, ng ganong katagal sa kanilang mga magulang. At kahit lalaki din siya, mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang at pangako niyang hindi papabayaan ang mga ito. Magmula nga noon, tuwing bumibisita si Jonas ay palagi na lamang niyang naaabutan ng matanda na umiiyak at nakatanaw sa labas ng bahay. Tila ba hinihintay na umuwi ang kanyang mga anak? At tila ba sa labis na pag-iisip ng mga bagay-bagay, ito ang naging dahilan upang bumagsak na nga ang katawan ng ama ni Jake. Isang araw, nagulat na lamang itong si Jonas dahil isang memo raw ang kanyang na-receive mula sa isa sa mga kasosyo ni Jake sa negosyo. Napag-alaman nga nitong si Jonas na isasara na pala ang branch ng negosyo ni Jake na kanyang minamanage nang hindi man lamang niya alam. Nakapag-inventory na pala sila nung isang linggo pa. At pagkatapos ng 2 araw, wala na silang trabaho. Grabe talaga itong si Jake, hindi man lamang sila binalitaan. Wala man lang warning, wala man lamang dahilan kung bakit. At ang kumakalat ng chismis at balita, itong si Jake daw ay nalulong sa kasino. Nakakalungkot ang balitang ito. Mismong ako nagugulat din. Hindi ako makapaniwala kaya kakausapin kong muli si Sir Jake tungkol dito. Ha? Hasabihan ko kayo. Yan ang sabi ni Jonas sa kanyang mga staff. Matalino, madiskarte, mabait na tao, at may pusong kasing lambot ng mamon. Itong si Jonas, kaya naman hindi mahirap para sa kanya ang makahanap ng panibagong trabaho. Kaya nga lang, ang iniisip niya, kung aalis na siya sa trabahong ginagawa niya ngayon, mapipilitan siyang iwanan na rin ang ama ni Jake. Nung hapon, ipinagtapat ni Jonas sa matanda ang buong katotohanan tungkol sa negosyo ni Jake sa kanilang probinsya. At lalo itong na-stress, lalong nangamba at nag-alala sa kanyang anak. Pero ito ang realidad, ito ang dapat niyang tanggapin. Bago siya umalis ng bahay, nagpaalam na rin si Jonas sa matanda para at least hindi siya magulat kung isang araw hindi na nga siya bumisita pa. Pero ang sabi ng matanda, "No! No! You will not go! Jonas, hindi pwede. Dito ka lang sa akin. Kahit doblehin ko ang sahod mo, walang problema. Kahit triplehin ko pa. Pag-aaralin ko ang kapatid mo kung kinakailangan. Tama ng aking pagmamakaawa sa mga anak ko. Sobra-sobra na. Kung ayaw nila sa akin, wala akong magagawa. Hindi ko pwedeng ipagpilitan ang aking sarili sa kanila." Alam mo, Jonas, kung tutuusin, bilyon na. Siguro bilyon na ang perang nakuha nila sa akin. Sapat na yun para sa kanila. Ako, wala nang halaga sa kanila. Pero sir, maraming salamat po sa offer nyo pero hindi po ba nakakahiya yun? Parang binahypas ko na po yung aking boss na si Sir Jake. Pero di bale, pag-iisipan ko po sir. Hayaan niyo po. Gusto ko rin pong alagaan kayo eh. Kasi kitang-kita ko yung paghihirap ninyong wala ang inyong mga anak. Hindi na po kayo iba sa akin. Hindi na po iba ang turing ko sa inyo. Para ko na rin po kayong ama. Ang sabi naman ni Jonas. Jonas naman, matagal na tayong magkakilala. Papalagpasin mo pa ba ang ganitong kasing oportunidad? Hindi lahat ng tao binibigyan ng ganitong chance. Isipin mo, pag-aaralin ko ang kapatid mo. Tutulungan kitang mabuhay ang pamilya mo. Alamin mo kung paano magpatakbo ng negosyo. Kaalaman, edukasyon. Palaguin mo ang negosyong hawak ngayon ni Jake. Ang lote ko sa kabilang bahagi ng bahay ko, ipapagawa ko bilang building at opisina mo. Ikaw ang magmamanage noon. Isipin mo, hindi mo na kailangang magtrabaho para sa iba. Hindi mo na kailangang magpaalipin sa ibang tao at sumunod sa mga utos nila. Ikaw na ang magiging amo. Pero, sir, baka naman po nabibigla lamang po kayo. Hindi po ako para tumanggi sa mga ganitong klase ng bagay pero baka po kasi bukas isang araw magbago kayo ng isipan ninyo. Sir. Ay nako naman Jonas, hindi mo ba ako kilala?
Negosyante rin ako. Idadaan ko lahat sa legal na proseso ang mga bagay na ito para hindi ka magrabyado ng mga anak ko. Isipin mo, para to lahat sa pamilya mo. Ilang buwan at halos ilang taon na nga ang lumipas. Ngayon, malakas na ang money remittance business ni Jonas. At kahit maliit lamang ito, siya lamang ang nagpapatakbo, malaki ang kinikita nito. At aayaw ng matanda na ibalik niya ang pinahiram na puhunan. At lagi na nga nitong kausap ang kanyang abogado. Tulad nga ng sinabi ko kanina, matalino at madiskarting tao si Jonas. Kaya naging madali para sa kanya ang pag-aaral ng negosyo. Sa tulong pa ng isang batikang negosyanteng tulad ni Sir David, naging madali sa kanya na i-manage ang negosyong hawak niya ngayon. Hindi nakapagtataka na pagkatapos ng mga taong ito, nakapagtapos din ng pag-aaral ang kanyang bunsong kapatid sa tulong ng negosyong hawak niya at sa tulong ni Sir David. Dahan-dahang gumanda ang kanilang buhay habang si Jonas tumututok pa rin sa matanda dahil ang sakit nga nito ay pabalik-balik na. Lagi na lamang silang nasa ospital dahil minomonitor nga ng doktor ang kanyang kalagayan, lalo na ang kanyang mahinang puso. Sa loob nga ng pribadong kwarto ni Sir David, dumating ang isang doktor at ang isang nurse. "Excuse me, ikaw ba ang anak?" ang tanong ng doktor. No, hindi po ako. Tauhan lamang po ako ni Sir David at nag-aalaga sa kanya ng matagal na panahon. Bakit po, Dok? Mas mabuti sana kung sa kanyang mga anak ko masasabi ang mga bagay na ito. Pero since ikaw yung available, sa'yo ka sabihin. Mr. Jonas Barado, ang ugat sa puso ng pasyenteng ito. At dahil matanda na nga siya, kahit operahan natin to ngayon, malaki ang syansang ikamatay niya ito. Kaya iba yung pagbabantay pa rin ng kailangan. Anytime, baka hindi na nga ito magising pa. Yan ang sabi ng doktor. Napaluha naman si Jonas sa awa sa matandang ito. Mamamatay na itong tila wala pa rin pakialam ang kanyang mga anak. "Oh, Jonas, bakit naman umiiyak ka na agad? Buhay pa ako." Anong sabi ng doktor? Tanong ng matanda. Sir, wala naman po, pero ang sabi po ng doktor ay babaguhin daw po lahat ng mga gamot niyo po. Ang pagsisinungaling ni Jonas. Bakit parang pasingot-singot ka dyan? Ano nga ba tunay? Ito po ba? Wala po ito. Sinusitis lang po ito. Mga allergies kumbaga. Papahinga po kayo dyan. Gutom na po ba kayo, sir? Araw-araw, palaging nagbibigay ng panahon si Jonas sa matandang ito. Lagi siyang umaasa na sana dumating kahit isa man lamang sa kanyang mga anak. Ang mga kamag-anak ni Sir David bumibisita na, pero lahat sila walang balita sa tatlong anak ni Sir David. Hindi nga nagtagal ay na-stroke na nga ang matanda. Hindi na nga ito makakilos ng maayos. Hindi na rin makapagsalita ng maayos. Ang kanyang abogado, panay na din ang pagbisita sa kanya. "Jonas, heto ang number ko, Jonas. In case of emergency, let me know, ha?" Saad ng abogado, sabay abot ng kanyang calling card kay Jonas. Isang maaraw na umaga, nakita ni Jonas na nakaupo ang matandang si Sir David na nakatitig sa bintana. Tila ba may hinihintay? Biglang nagulat na lamang itong si Jonas dahil mukhang diretsong magsalita ang matanda at nakangiti sa kanya. "Jonas? Maraming salamat. Hindi ka nandiri sa akin. Matandang dudoy sa kanyang house. Kailangan akong gating haliguan." "Jonas, maraming salamat sa iyo at hindi mo ko pinandirihan. Hindi mo ko iniwanan." Matandang dumudumi sa kanyang sariling pantalon. "Binubuhat mo pa ako at mas madalas mo pa akong paliguan sa sarili mong mga magulang. Dapat mga anak kong gumagawa nito sa akin pero hindi. Lahat sila nag-aalisan samantalang ikaw nanatili. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Ni hindi mo ako kadugo. Ni hindi mo ako kaano-ano. Pero pinaramdam mo sa akin na mahalaga ako sa iyo. Maraming salamat." Sir David, wag po kayo magsalita ng ganyan.
Baka naman po gutom lang yan. Tara po, kumain po muna tayo. Sir, tumingin po kayo sa mga mata ko, sir. Hayaan nyo na po mga bagay na yun. Huwag na po kayo magpaka-negative pa dyan. Ang mahalaga po, nahaalagaan ko po kayo. Tatagal pa po ang buhay ninyo, sir. Sir, ipaghahanda ko na po kayo ng pagkain, sir. 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 Kamusta na kaya ang aking mga anak? Saad ng matanda bago siya muling humiga sa kanyang kama. Maya-maya pa ay lumabas na nga ng kwarto si Jonas upang kuhanin ang almusal ng matanda. Subalit pagbalik niya, Sir, gising po muna kayo. Kain po muna tayo. Sir? Sir David? Sir? Sir David? Sir! Sir! Sir, gising po! Sir! Sir, gising po kayo, Sir David! Nurse! Doktor! Si Sir David po! Sir! Subalit huli na nga ang lahat. Wala na ang matanda. Hindi na nga ito humihinga. Ginawa ng mga doktor at nurse ang lahat ng paraan pero wala na talaga. Agad namang dumating ang abogado matapos tawagan ni Jonas at may pinapirmahan pa kay Jonas. Attorney, para saan po itong pinirmahan ko? Time will come, maiintindihan mo rin. Pero sa ngayon, huwag ka munang umalis sa bahay ni Sir David. Kailangan andun ka pag dumating ang kanyang mga anak. Kailangan mong sabihin sa kanila ang buong katotohanan sa kung anong nangyari sa matanda. Ha? Bili ng abogado. Naiburol na nga sa kanyang tahanan ng halos 5 araw din ng matanda at nagbabaka sakali ang mga kamag-anak nito na dumating. Si Lloyd, Jake at Troy. Pero walang dumating kahit isa sa magkakapatid. Isinara ni Jonas ang malaking tahanan ng matanda, ibinigay ang susi sa abogado at nagpatuloy ng kanyang buhay at ang kanyang negosyo na isang money remittance business. Ipinagpatuloy niya ang buhay at sa pagdaan nga ng mga panahon, isang araw, biglang may taong nagpupumilit pumasok sa gate ng bahay ng matanda. Kitang-kita iyon sa CCTV. Hey, who are you? Anong ginagawa mo sa lugar namin, ha? Bakit nakalak yung bahay? Ha? Nasaan ang susi nito? Ibigay mo! Sino po kayo? Tatawagan ko po si attorney. Saglit lamang po. Kumalma po kayo, sir. You don't know me? Abay, ako si Lloyd. Ha? Anak ni Senyor David. May-ari ng bahay na ito, sabihin mo. Dalian mo. Tawagan mo. Napakabagal kumilos eh. Kupad-kupad mo ah. Teka lang, bakit ka ba andyan sa lote namin? Umuupa ka ba? Parang wala naman kung alam na may paupahan dito. Maya-maya ay dumating na nga si attorney sakay ng isang itim na kotse. Pumasok sila sa loob ng bahay ng matanda at inayos ang isang lugar doon para pag-usapan ang mga mahalagang bagay. Muli, sinubukan nilang kontakin si Jake na nasa Maynila ng panahong ngayon at maging si Troy sa ibang bansa gamit ang video call. Masaya naman ang abogado dahil at least this time, nakontak niya ang 3 magkakapatid. At sumagot ang mga ito. Maya-maya pa, ipinatawag din ng attorney ito si Jonas. At si Jonas, takang-taka kung bakit. Bakit siya kailangang kasama sa usapan na pampamilya? Maya-maya pa ay binasa na nga nitong si attorney ang huling sulat na nagmula pa kay Senyor David. Ilang araw bago siya pumanaw. Wala akong iniiwan ni isang kusing. Sa 3 kong anak na pinabayaan lamang ako. Lahat ng ari-arian ko sa bansang Pilipinas, maging sa bansang Amerika, ay binili na ni Mr. Jonas Santos. Ngayon, pag-aari na niya ang lupa at bahay ko. Lahat yan dumaan sa legal na proseso. At ang pera ko sa bangko, mga lote ko sa ibang lugar ay iniiwan ko sa kanyang pangalan. Itong si Jonas Santos ang nag-iisang taong mag-aangkin ng lahat ng aking mga pag-aaring iniwan. At para sa mga anak ko, naway maging leksyon ito sa inyong lahat. Nawa ay maging mabuti kayong magulang sa inyong mga anak at sana hindi gawi sa inyo ng mga anak ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Paalam. Ito pala ay hindi lamang basta huling sulat.
Ito ang last will and testament ng matandang si Sir David. What? Anong kalokohan to? Wala kaming makukuha kahit piso? That's ridiculous. Attorney, ano to? Sigaw ni Lloyd at Jake. Nagbibiro ba kayo ha, attorney? Huwag niyo kaming gawing tanga. Ha? Bilyon! Naiintindihan mo ba? Bilyon ang pera ni Papa sa bangko. Bakit naman ganon? Sino naman tong lalaking ito para tumanggap ng lahat na ngayon? Ang sabi naman ni Troy. Ang sulat na ito ay lehitimong nagmula kay Senyor David. Pwede naman kayo maghabla kung gusto ninyo. Kung pakiramdam ninyo ay may mali sa mga sulat na ito. Pero ang sinisigurado ko sa inyo, matatalo lamang kayo. Dahil ang lahat ng ito ay matagal nang nakaplano. Ang titulo ng bahay, ang lupaing ito, ang malawak na lote sa likuran, maging sa kabilang bayan, maging sa iba't ibang mga probinsya, lahat iyon ay nakapangalan na kay Mr. Jonas. Hindi niyo po ako masisisi. Ang ama po ninyo ang may kagustuhan ng lahat ng ito at trabaho ko lamang na igarantiya iyon sa kanya. Bilang isang abogado. Yan ang saad ng abogadong ito. Hanggang sa ngayon hindi makapaniwala itong si Mr. Jonas na lahat ng pag-aari ng kanyang inaalaga ang matanda noon, lahat-lahat sa kanya na mapupunta. Ang mga anak naman ni Sir David, kahit magsisipa sila at lumuha ng dugo, hindi na noon mababago pa ang buong katotohanan. Wala silang matatanggap kahit na isang kusing. Siguro naman ng abogadong ito ang kaligtasan nitong si Mr. Jonas. Ang sabi nga niya, kapag umaksyon ang tatlong magkakapatid ng hindi maganda sa buhay nitong si Jonas, makukulong ang mga ito. Sir, maraming salamat po. Binago niyo po ang buhay ko, sir. Pero lahat po ng pera sa bangko niyo po, ibibigay ko na lamang po sa mga anak niyo po. Yung mga pera lamang sa bangko, hindi naman po ko ganun kasakim, sir. Sir David, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin na matulungan ng pamilya ko. Hayaan niyo po, asahan niyo pong ang tulong na ibinigay niyo sa akin ay ipapamahagi ko rin sa mga taong karapat-dapat. Maraming salamat po, sir. Ang bulong naman ni Jonas sa puntod ng matanda. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ng buhay, pamilya at katapatan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa susunod po muling istorya. Paalam po.